Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 Tiboli South Cotabato LGU employees sugatan ng barilin ng Cafgus matapos mapagkamalang NPA. 2 puganteng Japanese arestado sa Batangas. Sunog sa Navotas City Sanitary Landfill kontrolado na. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 3 empleyado ng lokal na pamahalaan ng Tiboli, South Cotabato ang malubhang nasugatan matapos pagbabarilin ng mga kasapi ng Citizens Armed Forces Geographical Unit o CAFGU na napagkamalan silang miyembro ng New People's Army o NPA noong Huwebes, Abril 9. Kinilala ang mga sugatan na sina Delphine Tanforod, Arlene Sawan Lambong, at Rafael Zunio Francisco, habang nakaligtas naman ang kanilang kasamang si Alvin Tuan Saka. Ayon sa ulat, sakay ang mga biktima ng isang Utility Task Vehicle o UTV nang hindi umano huminto sa checkpoint ng CAFGU sa Sitio Spring Barangay Poblasyon dahilan upang agad silang paputuka. Nilinaw ng 6th Infantry Division ng Philippine Army na miscommunication ang sanhi ng insidente, lalo't naka-full alert ang mga puwersa sa lugar matapos ang naunang engkwentro laban sa NPA sa Barangay Laconon noong umaga ng parehong araw. Sa naturang operasyon, napatay ang 2 umano'y leader ng NPA habang may isa pang sugatang rebelde na naiulat na sumuko. Isinasagawa na ang masusing investigasyon sa insidente. Arestado ng Philippine National Police o PNP at Bureau of Immigration o BI ang 2 dayuhan na sangkot sa umano'y transnational telecom fraud sa isang operasyon sa Matabongkay, Lian, Batangas nitong Abril 8. Ayon sa PNP, dakong alas 6:30 ng gabi nang madakip ang 2 Japanese national na kapwa wanted sa kasong fraud sa Japan. Isinagawa ang operasyon sa tulong ng Intelligence Group, Police Regional Office 4A at BI batay sa deportation orders at arrest warrants na inilabas ng Omiya Summary Court sa Japan. Sinabi ng mga otoridad na ang mga suspect ay konektado sa isang fraud syndicate na nag-ooperate sa Cambodia at nambibiktima ng kapwa Japanese nationals. Kasalukuyang nasa kustodiya ng BI ang 2 dayuhan para sa dokumentasyon bago isailalim sa deportation. Naideklarang under control nitong linggo ng umaga, Abril 12, ang sunog sa Navotas City Sanitary Landfill na nagsimula pa noong Biyernes ng gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP at Navotas City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Ayon sa ulat, sumiklab ang sunog dakong 7:56 ng gabi noong Abril 10 sa landfill na matatagpuan sa Barangay Tanza. Patuloy ang isinasagawang suppression operations hanggang Sabado ng gabi upang tuluyang maapula ang apoy. Nagpatuloy din ang aerial operations ng Philippine Air Force ngayong linggo upang matiyak ang ganap na pagpatay sa sunog. Nilinaw ng lokal na pamahalaan ng Navotas na hindi nila pagmamayari ang nasabing landfill na sarado na simula pa noong Agosto 2025. Matatagpuan ito sa isang isla na walang nakatira. Naging hamon sa mga rumespondeng bumbero ang paglapit sa lugar dahil sa lota, kaya kinailangan nilang gumamit ng fireboats upang marating ang pinangyarihan. Patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng sunog. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.